Kahit kaunting paglalandi lang. Sige, sige na. Tara, kanselahin na lang natin na yon. Hindi na ito ang taong 2022 at unti-unti nang napagtatanto ni Putin yon. Noong Agosto 13, nagkamali ng malaki si Putin. Hayagan niyang binalaan na kung hindi titigil ang mga bansang Europeo sa pagpapatupad ng kanilang mga parusa laban sa Shadow Fleet ng Russia, mapipipilitan ng Russia na simula ng pag-atake sa mga barko at tanker ng Europa. Pero alam mo, may isang bagay siyang nakalimutan. Matagal nang hindi sumusunod sa Russia ang mga barko ng Russia. Sa Dagat Itim, ang Ukraine ang nagdedesisyon kung saan pwedeng manatili o hindi ang mga barko ng Russia. At may dahilan kung bakit kinailangang tumakas ng Black Sea Fleet ng Russia mula sa Crimea, iwanan ang Sevastopol at magtago sa Novorossiysk. At hulaan mo? Kahit yon, hindi pa sapat ang layo. Kakasagot lang ng Ukraine sa banta ni Putin at ang sagot ay nagbigay linaw ng isang bagay sa Kremlin. Ang Russian Navy ay hindi na talaga isang navy. Isa sa mga pangunahing naval base ng Russia ay nasusunog sa harap ng buong mundo at opisyal nang wala na mapagtataguan ang mga barkong pandigma ng Russia. At hulaan mo? Sa gitna ng lahat ng ito, nakakuha tayo ng ulat na si J.D. Vance mismo ang tumawag sa Kiev na may hiling na walang sinuman ang nag-akala. At ang sagot ng Ukraine ay mas lalo pang ikinagulat ng marami. Bukod pa dyan, na yon, may ginagawa ang Ukraine na hindi pang ito nagawa sa buong digmaang ito. Kaya talakayin natin ang lahat ng ito at marami pang iba sa video natin ngayon. Simulan natin sa pinakamahalagang balita. Gaya ng nakikita ninyo sa ulat sa inyong screen, ang mga bansang Europeo na pinangungunahan, lalo na ng Italia, ay nagsimula ng talagang ipatupad ang kanilang mga parusa. Kamakailan lang, sa simula ng buwang ito, isang puwersang pinamunuan ng Italia ang sumakay sa isang Russian tanker para tiyakin na hindi ito lumalabag sa anumang batas ng EU. Ngayon, hindi naman talaga ito isang Russian tanker dahil maraming barko ang gumagamit ng flag of convenience. Pero malamang ay nagdadala ito ng kargamentong galing Russia. Siyempre, hindi natuwa si Putin dito dahil alam mo na, kapag nagsimulang magpatupad ng mga patakaran ang mga tao, mas mahirap para sa Russia na patuloy itong labagin. Kaya kinailangan lumabas si Putin sa publiko at magsimulang magbanta na naman gaya ng ginagawa niya sa buong digmaan na ito. Sa madaling salita, nagbigay siya ng pahayag na parang sinasabi niya, "Oy, hayaan namin gawing impyerno ang buhay ng lahat," na para bang hindi pa yon ginagawa ng Russia. Pakinggan mo na lang ang sinabi niya. Gusto kong bigyan pansinan. Gusto kong bigyang pansin ang mga desisyon ng European Union na naganap kamakailan lang. Nakikita natin na ang mga autoridad ng ilang bansa na lumalabag sa internasyonal na batas pandagat ay sinusubukang limitahan ang paggalaw ng mga barko ng ating mga kumpanyang pangkalakalan, mga sibilyang barko, sa totoo lang. At kamakailan, naisipan pa nilang hulihin ang ating mga barko at ibenta ang mga nakaw na ari-arian. Siyempre, ito ay walang iba, kundi pamimirata at pagnanakaw. At kung mangyari ito sa aktwal, kailangan nating gumanti ng katulad na aksyon. At hindi kinakailangang doon mismo sa mga tubig, kung saan pinaplano ang mga pag-atake sa ating mga barko. Ay isang uri ng pantarampo. Kundi kung saan man natin mismo itinuturing na kinakailangan at nararapat gawin ito. Ay isang uri ng pantarampo. Ngayon, si Putin ay magsisisi sa mga salitang ito sa lalong madaling panahon. Pero una, mahalagang ituro na hindi lang si Putin ang nagbabanta. Mayroon din tayong ibang mga opisyal ng Russia tulad ng paboritong maliit na puppet ni Putin, si Medvedev, na nagbibigay rin ng parehong banta sa mga Europeo. Tingnan mo ang sinabi niya. Narito ang komento na sinabi ni Medvedev. Narito ang kanyang sinabi. Narito ang CP. Walang karapatan ang mga asong Europeo na pigilan ang mga komersyal na barko na naglalayag sa ilalim ng bandilang hindi Ruso pero nagdadala ng kargamento para sa interes ng Rusya. Ang malaking bahagi ng mga barko ng kanlurang Europa ay naglalayag din sa ilalim ng mga flag of convenience. Kaya may karapatan ang Russia na atakihin ang anumang komersyal na barko na pag-aari ng mga kalabang bansa kahit nasa ating karagatan o sa neutral na karagatan. Kung may sapat na dahilan para pagdudahan na ito ay nagdadala ng kargamento para sa interes ng kalaban, anumang kargamento. Marami ang ganitong mga barko. Ngayon, itong huling bahagi, pagsisisihan niya ito. Ipakikita ko sa inyo ang sinabi niya. Ang sandatahang lakas ng Russia ay kayang-kayang palawakin ng husto ang kanilang mga operasyon lampas sa Dagat Itim. Ngayon, hindi ko alam kung si Medvedev ay talagang tanga o nagkukunyari lang siyang tanga. Sabihin niyo sa akin sa mga komento sa ibaba. Pero sigurado ako na alam niya na walang mga barkong pandigma ng Russia o mga barko ng Russian Navy sa Dagat Itim dahil ito sa mga pag-atake ng Ukraine. At hulaan niyo, hindi ito basta-basta galing sa kung sinong pro-Ukrainian na YouTuber lang. Ito mismo ay kinumpirma ng mga opisyal ng Russia. Tingnan niyo itong ulat na ito at tandaan, ang ulat na ito ay mula pa sa 2024. Kaya mga 2 taon na ang nakalipas, napilitan ng pangkat dagat ng Russia sa Dagat Itim na ilipat ang mga barkong pandigma mula Sevastopol papuntang Novorossiysk dahil sa mga pag-atake ng Ukraine. Ito ay isang bagay na kinumpirma mismo ng isang opisyal ng Russia sa Reuters. Ngayon, mahalagang ipunto kung gaano kalaking bagay ito noong nangyari ito. Ang base sa Sevastopol ay pangunahing base ng pangkat dagat ng Russia sa Dagat Itim sa loob ng mga dekada
simula pa noong panahon ng Unyong Soviet at napilitan ng Russia na isuko yon dahil sa mga pag-atake ng Ukraine at mga drone ng Ukraine. At huwag nating kalimutan, ang tanging dahilan kung bakit nangyayari ito ay dahil sinimulan ni Putin ang 3 araw na espesyal na operasyong militar. Ngayon, matapos isuko ang Sevastopol, inilipat ng Russian Navy ang kanilang base sa Novorossiysk na daan-daang milya ang layo mula sa lugar na ito. Pero sa kasamaang palad, gaya ng nalaman natin 2 araw na ang nakalipas, hindi pa rin yon sapat ang layo. Kaya sa tingin ko, parang walang tirahan ang Russian Navy ngayon. Parang palaboy na sila. Kaya kung gusto ninyong tumulong, baka pwede kayong magbigay ng mga sugestyon kung saan sila pwedeng pumunta sunod. Ang rekomendasyon ko ay sa ilalim ng dagat, pero duda akong tatanggapin nila yon. Pero gayon pa man, tingnan natin ang pag-atake ng Ukraine. Alam nyo naman, gumagastos ang Russia ng bilyon-bilyong dolyar para ipakalat ang kanilang propaganda. At ginagawa namin ang lahat ng makakaya namin para labanan ito. Pero malaking tulong talaga ang suporta ninyo. Kaya kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, pakipindot na lang ang subscribe button sa ibaba. Malaking bagay talaga yon. Ngayon, tingnan natin ang ginawa ng Ukraine sa Novorossiysk. Nakikita nyo ba lahat ng mga drone na ito na lumilipad papuntang Russia mula Ukraine? Nangyari ito noong Agosto 11. Pansinin nyo yung grupo sa ibaba, sa timog. Yun ang mga drone na papunta sa Black Sea Fleet at sa naval base na nasa lungsod na yon. At ganito ang itsura sa lupa nang tumama talaga ang pag-atake na yon. Dito may isang lalaking Ruso na unti-unting nare-realize sa camera kung ano ang nangyayari. Sa una akala niya UFO lang ang nakikita niya. Tapos bigla niyang na-realize. Taragis, tingnan mo to! Ano yon? UFO ba yan? Yet. Oh. Ngayon, sobrang nagsikap ang Rusya na pigilan ang pag-ataking ito. Kaya ang kalangitan sa lungsod na ito ay kumikislap na parang fireworks o parang umaga na. Sa kasamaang palad, hindi ito nagtagumpay. At pag-uusapan natin ang pinsalang dulot ng pag-ataking ito. Pero bago yon, gusto kong ipakita sa inyo kung paano ang itsura ng langit habang nagpapaputok ang mga depensang panghimpapawid ng Rusya. Basta nagpapaputok sila, binabaril ang kahit ano at lahat. Tingnan ninyo ito. Ngayon, ito na ang pinsala. Ipinapahayag ito ng Euromaidan Press, iba pang mga outlet, at syempre, ito rin ay inianunsyo mismo ng pamahalaan ng Ukraina at kinumpirma rin ng mga Russian war blogger. Kaya ito ay balita na kinukumpirma mula sa iba't ibang panig. Hindi lang isang panig ang nagsasabing, "Oh, tingnan ninyo ang pinsalang nagawa namin." Pero ito ang pinsala. 4 na magkakaibang barkong pandigma ng Russia ang nasira sa ataking ito. 2 frigate na may dalang kaliber, 1 barkong may misil at 1 barkong nagbabantay. Ngayon, meron talaga tayong mga pangalan. Ang 2 frigate na nasira ay tinatawag na Admiral Markov at Admiral Esen. Ang mga ito ay kabilang sa pinakabago at pinakamahalagang barkong pandigma na pinanatili ng Russia sa Black Sea. Pareho silang kayang maglunsad ng caliber cruise missiles papunta sa Ukraine. At sigurado akong malamang ginagawa nila ito gabi-gabi. Ang mga missile na yon ay regular na tumatama sa mga lungsod ng Ukraine. At sa wakas, nakaganti na ang Ukraine. Ang mismong mga barkong iyon na ginagamit sa pag-atake sa mga civilian sa Ukraine ay malamang hindi na magagamit na yon. Ngayon, may isa pang bahagi ng pag-ataking ito na ikinagulat ng lahat at ito ay mismong kinumpirma ni Pangulong Zelensky. Tingnan ninyo ang kanyang pahayag. Sa unang pagkakataon sa buong digmaang ito, pinagsama-sama talaga ng Ukraine ang 15 magkakaibang sandata sa isang operasyon para tamaan ang isang lugar na hindi talaga inaasahan ng Russia. Ngayon, meron talaga tayong listahan ng mga ginamit ng Ukraine. Kaya tingnan ninyo ito. At ito ay isang bagay na ipinost ni Zelensky sa Twitter. Ngayon, babasahin ko ang mga pangalan. Pero paumanhin na lang, malamang hindi ko ito mabibigkas ng tama. Kaya, ito ang mga kumpanya at drone na lumahok sa operasyong ito. Planintia, Pleco, Bars, Long Neptune na nagtrabaho ng sabay-sabay at kasama ang Mitch, Firepoint, ito ang mahalagang kumpanya na madalas nating naririnig. Ramzav, Sichin, Trust, Karyo, Grover, Litnui at Dobush na mga drone, pati na rin ang Sargon at Mamay na mga sasakyang pandagat na walang tripulante. Ngayon, narito ang isang mahalagang detalye sa lahat ng ito. Lahat ng mga kumpanyang ito, lahat ng mga drone at misil na ito ay lokal na gawa. Kaya dinisenyo at ginawa ang mga ito sa Ukraine. At mahalaga yon dahil kung lokal ang paggawa, hindi na kailangang humingi ng pahintulot ng Ukraine kanino man para umatake. Pwede lang magsagawa ng operasyon ang Ukraine kahit kailan nila gustuhin. At iyan ang isang bagay na talagang pinagbubuhusan ng Ukraine ng malaking puhunan. Sinusubukan nilang palakasin ang kanilang kakayahan sa depensa. At napakaganda ng kanilang nagawa. Sa katunayan, naungusan nilang Russia pagdating sa inobasyon at produksyon ng mga drone. At sinusubukan din nilang makahabol sa paggawa ng mga missile. At syempre, talagang gusto ng Ukraine na makabuo ng sarili nilang missile defense system para tuluyan na nilang mapigilan ang mga ballistic missile ng Russia at hindi na umasa sa Patriot Missile Interceptor o iba pang kagamitan. Ngayon, isa pang dahilan kung bakit mahalaga ito ay dahil sa panahong ito may lumabas na ulat na medyo nakakagulat. Ayon sa ulat, may isang napaka-espesipikong hiling ang US sa Ukraine tungkol sa mga pag-ataking ito. Ngayon, gusto kong linawin ang hiling na ito dahil talagang malaking bagay ito. Dahil si Pangalawang Pangulo, J.D. Vance, na malamang ay hindi tagahanga ni Zelensky,
ay mismong tumawag sa kanya ng direkta. Pero bago yon, gusto kong ipakita sa inyo kung paano tumugon ang mga Ruso sa lungsod pagkatapos ng pag-ataking ito. Kaya, paano nga ba tumugon ang mga Ruso sa Novorossiysk matapos ang lahat ng pinsalang ginawa ng Ukraine? Tingnan ninyo, sa inyong screen, makikita ninyo ang sumunod na umaga. Ito ang umaga pagkatapos ng pag-atake. Nangyari ang pag-atake noong gabi at napakalaki ng pag-atake na ang usok ay bumabalot pa rin sa lungsod. Kinabukasan, habang nagigising ang mga Ruso, papasok sa trabaho at nakikita nila ang lahat ng iyon. At meron din tayong clip mula sa isang babaeng Ruso na nagre-react sa lahat ng nangyayari sa harap niya. Kaya, tingnan ninyo. Parang sa tingin ko, wala pang gabing katulad na ngayong gabi dito sa Novorossiysk o kahit saan sa ating reyon. Oh, wala pang gabing naging ganito. Halagang nakakatakot yon. May mga namatay at napakaraming gusali ang nasunog. Talagang kakilakilabot ito. Palagi naman akong... Hindi ko alam. Medyo mas relaxed ako tungkol dito. At sa pagkakataong ito, ayos ako. Sa madaling salita, mula 10 ng gabi hanggang 6 ng umaga lang. Hindi ito tigil putukan. Nakakatakot talaga yon. Hindi naman ako madalas mag-alala, pero ito, mas mabuti pang manatili na lang sa bahay at huwag nang magbakasyon kahit saan. Wala namang kailangang gawin na ganyan ngayong taon. Alam naman ng lahat kung ano talaga ang nangyayari rito sa kabuuan. Dito sa mga chat, nakikita mo, may mga taong nagsusulat na nagbakasyon sila. Grabe, bibili ba ako ng tiket pa uwi o hindi? Sira ulo ba kayo o ano? Bakit pa kayo umaalis? Bumibiyahe kayo. Ngayon, syempre, duda ako na siya ang pinakamarunong tungkol sa digmaang ito at kung paano ito isinasagawa ng Ukraine. Pero, mahalagang sabihin na hindi naman talaga tinatarget ng Ukraine ang mga pasilidad ng sibilyan. Gayunpaman, may ilang ari-arian ng sibilyan na nasira kagabi at iniisip ng mga Ruso na dahil ito sa sobrang absurdong drone ng Ukraine na basta na lang nagpapaputok kahit saan. Hindi naman talaga totoo yun. Kaya ipapakita ko muna sa inyo kung ano ang iniisip ng mga Ruso. Tapos, ipapaliwanag ko kung ano talaga ang posibleng nangyari. Kasi nga, hindi naman talaga tayo makakapunta roon para mag-imbestiga. Sa tingin ko, ayaw ng Russia na may mga independenteng investigador na pumunta roon para alamin ang nangyayari. Pero may teorya ako. Pero una, ito ang iniisip ng mga Ruso. Maraming iba't ibang teorya, pero ito ang dalawang pinakabaliw. Una, may mga Ruso na nagsasabing ang ilang Ukrainian drone ay nilagyan ng mga pating na may mga laser beam sa ulo na basta na lang nagpapaputok sa lungsod. Noong inatake ang Novorossiysk, may ilang Ukrainian drone na nilagyan ng mabibigat na machine gun na basta na lang nagpapaputok sa lungsod. Nasira ang isang garahe, mga sasakyan at mga tirahang gusali. Ngayon, hindi ko naman itinatanggi na may nasirang garahe at gusali. Ang sinasabi ko lang ay malamang hindi Ukraine ang may gawa nito. At duda ako kung may drone nga ang Ukraine na may pating sa harap na nagpapaputok ng laser. Para saan nila gagamitin yon? Pero sige, sa tingin ko, may teorya ako kung ano talaga yon. Nakikita mo yung mga Russian air defense na nagpapaputok sa lahat ng direksyon para pabagsakin ang mga Ukrainian drone? Eh hulaan mo, yung mga bala na yon, babagsak din yan sa bandang huli. At hula ko, yung mga balang yon ang dahilan kung bakit nasira ang mga sasakyan ng Russia. At syempre, pati na rin ang mga gusali ng sibilyan. At lahat ng ganun. Pero kahit ganun, may mga kakaibang tsura pa rin ang mga Russian tungkol sa nangyari. Sige, punta na tayo sa nakakagulat na tawag na lumabas nitong weekend. Personal na tumawag si Vice Presidente J.D. Vance kay Pangulong Zelensky ng Ukraine at may hiningi siyang pabor. Ang hiningi niya ay iwasan ang pag-atake sa mga tanker at iwasan ding tamaan ang mga infrastruktura na hindi pag-aari ng Russia. Tungkol talaga ito sa mga pag-atake ng Ukraine sa Black Sea. Alam ko, nalilito ang ilan sa inyo tungkol dito na medyo may sense din kasi si J.D. Vance ay hindi naman talaga kilala na may malasakit sa Ukraine. Kaya nagulat ang mga tao na pumayag talaga ang Ukraine sa hiling na ito. Kaya ipapaliwanag ko kung ano ang hiling at baka maintindihan natin kung bakit pumayag ang Ukraine. Tingnan ninyo ang pipeline na ito sa inyong screen. Tinatawag itong CPC pipeline o Caspian Pipeline Consortium. At ang ginagawa nito ay kinokonekta nito ang mga oil field sa Kazakhstan papunta sa pantalan ng Novorossiysk. Kaya ang langis mula Kazakhstan ay dumadaloy sa buong Russia, sa buong Kazakhstan papunta sa isang pantalan ng Russia. Tapos, ikinakarga ito sa mga tanker. At ang mga tanker na yon ay dinadala ito sa Black Sea at dinadala kung nasaan man ang mamimili. Ngayon, heto ang mahalagang bahagi. Hindi ko eksaktong alam ang tungkol sa pipeline na ito. Pero sa tingin ko, may ilang bahaging pag-aari ng mga Amerikano ang pipeline na ito. Lalo na sa bahagi ng Kazakhstan. Pero mas mahalaga, ang mga oil field na konektado ng pipeline ay bahagyang pagmamay-ari ng mga kumpanyang Amerikano. Siguro mga 50% o mas mababa pa doon. Depende kung aling oil field ang tinutukoy natin. Ngayon, hinihinala ko na yung mga kumpanyang yon ay lumapit sa administrasyon at humiling sa administrasyon na tulungan silang kumbinsihin ang Ukraine na iwasan ang pag-atake sa mga bagay na hindi naman talaga pag-aari ng Russia. At pumayag naman ang Ukraine dito.
Pero may mga kondisyon. Sabi ng Ukraine, basta't hindi pag-aari ng Russia ang mga barko at syempre, basta't hindi nagdadala ng langis na pag-aari ng Russia ang mga barko, hindi nila atakehin ang alinman doon. At bukod pa dito, pumayag din ng Ukraine na huwag tamaan ng pipeline dahil mas nakikinabang dito ang Kazakhstan at syempre ang mga kumpanyang Amerikano kaysa sa Russia. Hindi ibig sabihin na hindi nakikinabang ang Russia. Kasi isipin mo, kung may pipeline na dumadaan sa teritoryo mo, malamang naniningil ka ng kung anong bayad. Kaya malamang kumikita ang Russia, siguro hindi kasing laki kung sarili nilang langis ang binibenta nila. Pero kumikita pa rin ang Russia, pati na rin ang ibang mga bansa. Kaya pumayag ang Ukraine na huwag tamaan ito sa ngayon. Pero pakiramdam ko kapag dumating ang taglamig at sinimulan ng Russia na tamaan ang mga pasilidad ng enerhiya ng Ukraine, pwede na ring atakihin yon. Lalo na kung sa teritoryo ng Russia ito nangyayari. Pero kahit ganon, nakakagulat pa rin ang ulat na ito para sa akin. Dahil hindi mo iisiping sina JD Vance at Zelensky ay magkakaroon ng magandang pag-uusap. Sa totoo lang, mahalagang banggitin, mas maaga ngayong buwan o noong nakaraang buwan nang bumisita si Zelensky sa Oval Office, kung titingnan mo ang lahat ng mga larawan, si JD Vance ay hindi talaga nandoon sa opisina o sa pagpupulong at naging maayos naman ang pagpupulong na yon. Kaya may sinasabi ito kung bakit hindi naging maganda ang unang pagpupulong at kung sino ang nagsimula ng alitan. Pero ituloy natin ang kwento. Dahil sa parehong gabi, pumunta rin ang mga drone ng Ukraine sa ibang lugar at nagsimulang tamaan ang mga refinery ng Russia. At ibig sabihin yan, bumalik na naman ang mga pila sa gasolina sa Russia. Ngayon, bago natin talakayin ang kwentong yan, may ilang memes ako para sa inyo na gusto kong ibahagi. At gaya ng alam ninyo, simple lang ang patakaran. Kung nagustuhan ninyo ang mga meme, pindutin ninyo ang subscribe button sa ibaba. Malaking tulong ito sa amin. Kung nakasubscribe ka na, pindutin mo na lang ang like button. Kaya simulan na natin ito. Ang unang meme natin ay tungkol mismo sa kwentong tinalakay natin. At ang meme ay ganito. Si Vance tumatawag kay Zelensky, sinasabi, "Uy, tigilan mo na ang pagpapasabog ng mga tanker." Sumang-ayon si Zelensky. At pagkatapos ay pinasabog niya ang pantalan para walang langis na mailagay sa tanker. Meme lang ito mga kaibigan. Hindi ito ang totoo. Ang inatake talaga ng Ukraine ay ang naval base, hindi ang civilian port. Mahalagang pagkakaiba na gusto kong ituro. Alam kong nasisira ang biro. Pero sige, narito ang pangalawang meme na galing sa isang Ukrainian na restaurant o kung saan man sa Ukraine. Sinasabi nito sa oras ng missile attack, pumunta sa ilalim ng urinal na ito. Wala pang nakatama dito hanggang ngayon. Sa tingin ko, maiintindihan ng mga lalaki yan. Nakakadiring biro ito, pero totoo, sa kasama ang palad. At ang huli ay medyo mahaba, pero maganda ang kwento. Isa itong pag-uusap sa pagitan ni Stalin at Putin. Una, sabi ni Stalin, "Kamerad Putin, bakit mo sinalakay ang Ukraine?" Sabi ni Putin, "Dahil hindi naman umiiral ang Ukraine." Talaga? Oo, si Lenin lang ang nag-imbento nito. Kaya sinalakay mo ang isang bansang hindi umiiral? Ang mga Ukrainian at Russian ay iisang tao lang. Ibig sabihin, hindi umiiral ang mga Ukrainian? Tama. Sino ang nakatira sa Ukraine kung ganun? Mga Russian. Kaya bakit mo sinalakay ang mga Russian para i-denazify ang Ukraine? I-denazify mula kanino? Mga Ukrainian. Pero hindi naman umiiral ang mga Ukrainian. Pinoprotektahan namin ang mga nagsasalita ng Russian. Mula kanino? Mga Nazi. Pero sabi mo, lahat ng nandoon ay Russian. Ibig sabihin, Russian ang mga Nazi. Hindi na lang sumagot si Putin. Sige, sino ang kalaban ng Russia sa lahat ng mga taon na ito? NATO. Kasama ba ang Ukraine sa NATO? Hindi. E paano mo nilalabanan ng NATO? Nilalabanan kami ng NATO gamit ang mga Ukrainian. Yung mga Ukrainian na hindi naman umiiral. Dito, tumigil ng matagal si Stalin at nagsabi, kahit ako, hindi ko maiisip to. Ito talaga ang nagpapaliwanag kung gaano kabaliw ang argumento ng Russia sa pagsakop sa Ukraine. Ngayon, itong huling clip ay nakakagulat at isa rin itong libreng advertisement para sa isang restaurant na baka hindi ninyo inaasahan dito sa channel na ito. Pero magandang dekorasyon ng restaurant. Ang restaurant na ito ay nasa Georgia at sa isang lugar na palagay ko ay madalas puntahan ng mga Ruso. Pero talagang nagulat sila nang makita kung tungkol saan talaga ang restaurant na ito. Kaya panuorin ninyo ang clip na ito. Sabi nila dito raw ang pinakamasarap na hingkale. Alamin natin. Tingnan mo kung ano ang nakasulat dito. Huminto kami sa isang kainan sa tabi ng kalsada sa Georgia at may mga karatula sa lahat ng dako na nagsasabing 20% ng Georgia ay sinakop ng Russia. Wi-Fi. Ang Abkhazia ay Georgia. Password. Ang Ossetia ay Georgia. Pero hindi pa yan ang pinakakakaibang bahagi. Dito, ibig kong sabihin, alam mo kung sino ito? Medyo kamukha pa nga niya si Putin. Pagkatapos, papasok ka sa banyo. Sa totoo lang, nakakabaliw talaga ito. Sa pagpasok mo sa aming restaurant, sumasang-ayon ka na si Putin ay isang kriminal sa digmaan at nirerespeto mo ang teritorial na integridad ng Georgia, Ukraine at Moldova. Kung saan pumupunta ang Russia, nagdadala ito ng kamatayan at luha. Sabihin mo sa akin sa comments. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang iisipin ko tungkol dito. Tapos, gaya ng nabanggit ko dati, yung mga meme, muling sinimulan ng Ukraine ang kampanya nila ng tinatawag kong long-range sanctions laban sa mga refinery ng Russia. Yung pinakabago ay ito, ang Orsk Refinery. Ang refinery na ito ay nasa humigit kumulang 1,400 kilometro mula sa frontlines. Sa tingin ko, mga 900 milya iyon. At may processing capacity ito na 6 na milyong tonelada ng krudo kada taon. Yung pinsa lang nakikita mo sa screen ay sobrang laki, kaya napilitan ang gobernador ng rehiyon na lumabas at basically magdeklara ng public emergency.
Ito ang sinabi niya. Sabi ng gobernador ng rehiyon ng Orborg sa Russia, ang Orsk Oil Refinery ay hindi magagamit ng mga 6 na buwan matapos ang pag-atake ng Ukraine. Sinabi niya na ang mga pangunahing nasirang kagamitan ay inangkat mula sa ibang bansa at ang pagpapalit nito sa ilalim ng mga international na parusa ay aabutin ng matagal na panahon. Sinabihan ng mga residente na maghanda para sa pinakamasamang posibleng mangyari. Simula kahapon, nagpatupad ang Orenburg Oblast ng mahigpit na mga limitasyon sa gasolina. Kabilang na ang bawat customer ay may takdang dami lamang at ipinagbawal ang paglalagay sa mga canister at odd-even na mga araw ng pagpapakarga ng gasolina batay sa mga numero ng rehistro ng sasakyan. Ganito na ang kalagayan ng pangalawang pinakamalakas na militar. At higit sa lahat, ito ay isang bansa na may pangalawang pinakamaraming napatunayang reserba ng langis. At ngayon, kailangan na nilang ipatupad ang tinatawag na rasyon para sa langis. Talagang paparating na ang taglamig para sa Rusya. Ngayon, syempre, hindi lang mga refinery ang tinatarget ng Ukraine. 2 araw lang ang nakalipas. Sinira rin nila ang isa pang wild berries na bodega. Tingnan mo itong video na ito. Winasak ng mga drone ng Ukraine ang isa sa pinakamalaking bodega ng wild berries. Isang pasilidad na may sukat na 150 metro kwadrado. Ganito ang itsura nito habang nasusunog. Ngayon, narito ang wild berries bingo na nilalaro ng maraming tao online. At gusto kong ituro ang isang bagay na interesante dito. Nung nagsimula tayo maglaro ng bingo na ito, sabihin na nating 2 linggo ang nakalipas. O baka 4 na linggo ang nakalipas. Dati tinitingnan lang natin ang 10 pinakamalalaking bodega ng wild berries. At pagkatapos ay nagpatuloy lang ang mga pag-atake ng Ukraine. Kaya nagsimula tayong tumingin sa 20 pinakamalalaking bodega. At ngayon, umabot na ito hanggang sa 30 pinakamalalaking bodega. Palaki ng palaki ang bingo dahil patuloy lang na tinatamaan ng Ukraine ang mas marami pang bagay. Ngayon, mula sa nangungunang 20, 18 sa kanila ang nabilang kong tinamaan na. At 17 sa kanila ay halos nawasak na. Siguro 15, depende kung paano mo bibilangin. Pero malaki talaga ang pinsala. Marami sa mga bodega na ito, halos kailangan nilang buuin ulit mula sa simula. At huwag nating kalimutan, ang mga laman sa loob ay nawawala rin. At nagdudulot ito ng mas maraming problema para sa publiko ng Russia at syempre, para rin sa gobyerno ng Russia. Ngayon, habang nangyayari ang lahat ng ito, si Putin ay naghahanda rin para sa mobilisasyon. At may ilang mga Ruso nakakatanggap na ng kanilang mga patawag. At ganito sila tumutugon. Heto, may isang lalaking Ruso na tumanggap ng kanyang military summons at nag-post online para ipakita ang kanyang reaksyon. Sinusubukan alamin kung ano ang pwede niyang gawin. Siguro, dapat na lang siyang umalis ng bansa. Tingnan mo ito. Grabe, ang labo nito. Nakakuha ako ng draft summons ngayon. 38 na ako. Ngayon, binuksan ko ang Goses Lugi. Tiningnan ko ang mga notifikasyon ko, binuksan ko, at nandun na nga. Mandyaring mag-report sa opisina ng military enlistment bago ang itinakdang petsa. Kung hindi ka magpapakita, haharap ka sa mga parusa tulad ng pagbabawal sa mga transaksyon sa pagpaparehistro, suspensyon ng iyong lisensya sa pagmamaneho, pagbabawal sa pagbiyahe, at iba pa. Ngayon, sa tingin ko mga 6 na araw na lang ang natitira bago ako pumunta sa opisina ng enlistment. Ilalakip ko ang summons para makita mo. Ngayon, ang pangunahing tanong ay, bakit ito? Sino ang nangangailangan nito? At baka may nakatanggap na ng ganitong patawag. Aminin mo. Pakiusap, ibahagi mo kung ano ang naghihintay sa akin pagkatapos nito. Ngayon, gusto kong ipakita sa inyo ang isa pang kwento tungkol sa mga patawag ng militar na ipinapadala sa Rusya. At ito ay isang malungkot na kwento kung paano magkaugnay ang mga Ruso at mga Ukranyano. May mga pamilya tayo na may mga kamag-anak na nakatira sa magkabilang panig at sumusuporta sa magkaibang panig. Kaya oo, hindi inaasahan, kakaiba. Hindi ko alam kung anong tamang pang-uri ang gagamitin, pero tingnan ninyo ang kwentong ito. Talagang nakakagulat. Tumawag ang pinsan ko mula sa Moscow. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, inaakusahan kami na ayaw naming magbigay daan. Ang dahilan ng tawag, nakatanggap ng tawag militar ang asawa niya. Kaya nagpunta silang magkasama para sigurado. Habang nakaupo sila sa pila, ang mga babae pagkatapos ng medical na eksaminasyon ay hindi na lumabas. Namobilize sila at ang asawa niya ay pansamantalang nakaiwas dahil nagdala siya ng sertipiko tungkol sa anak nilang may kapansanan. Pero sinabi sa kanya na ang autism ng anak niya ay hindi sapat para sa buong deferment at ipapadala siya kung saan para sa pagsasanay sa loob ng 2 linggo. Ito, kahit na pareho silang may pasaporteng Ukrainyano, nakatira na sila sa Moscow mula pa noong 2011. Sabi niya, 70% ng mga pumupunta sa tanggapan ng military enlistment ay hindi na lumalabas at lahat ng daing at iyak ng mga ina at asawa ay marahas na pinatigil ng mga pulis. Kaya oo, ito ang realidad. Talagang nakakagulat ang kwento. Lalo na't magkadugo ang mga tao sa magkabilang panig. Pero bukod pa dyan, hindi pa nangyayari ang mobilisasyon. Malamang na mangyayari ang malaking mobilisasyon pagkatapos ng eleksyon na gaganapin sa Setyembre. Kaya nangyayari na ang ganitong mga bagay kahit bago pa yon. Kaya talagang may mga nakakaintrigang nangyayari sa Rusya. At mukhang hindi gustong tapusin ni Putin ang digmaan sa lalong madaling panahon. Ngayon, hayaan ninyong tapusin ko ang araw na ito sa isang bagong bagay. Kamakailan lang ay naglunsad kami ng isang bagong podcast at ang una naming panauhin ay si dating Navy Commander Dave Stevens. Ngayon, may bahagi ako ng pag-uusap na gusto kong marinig ninyo. Pero bago yon, may mabilis lang akong pabor na hihilingin. Si Dave Stevens ay isang manunulat at kamakailan lang ay may inilabas siyang bagong libro, Disaster Prepping for Dummies. Kaya kung interesado kayo sa libro, lubos kong inirerekomenda na tingnan ninyo ito. Ilalagay ko ang link sa description, isang Amazon link, o maaari ninyong hanapin ang libro saan man kayo bumibili ng mga libro, e-books, Audible, saan man ninyo gustong kunin ito.
Pero bukod pa dyan, mamimigay kami ng 10 kopya sa mga taong magsusubscribe at magkokomento sa video na ito. Kaya mag-iwan lang kayo ng komento sa ibaba at siguradong tingnan ninyo ang libro kung interesado kayo. At ngayon, narito ang isang clip mula sa unang episode ng bago naming podcast Narito ang isang clip ng isang drone. na iniiwasan ang mga missile ng depensa sa himpapawid ng Russia. Yun ang nakikita ko. Pero maaari mong ibahagi ang nakikita mo. Mas marami kang karanasan at mas malawak ang pananaw. Ito ay isang Panzer system, yung mga short-range na missile na dinisenyo para protektahan ng mga target, pati na rin ng ilan sa mga mas malalaking rocket tulad ng S-300 at S-400. Medyo nakakabaliw ito. Makikita mo na lumiko ang drone, pero talagang dumaan ang drone sa contrail. Proximity fuse ang mga ito, kaya dapat ay sumabog at tinama ng drone habang dumadaan. Sa pangalawang pagkakataon, lumapit ito ng sapat para dapat ay natamaan ng target. Hindi ko alam kung hindi gumagana ang proximity fuse. Ngayon, ang mga ito ay command-guided missiles. Ibig sabihin, ginagabayan ito ng radar mula sa radar site. Walang terminal guidance, walang heat seeker. Kaya, kapag nasa area na ito, kailangan itong gabayan papunta sa target. At ang mga ito ay napakapalpak ng mga missile. Noong una, akala ko ito na yung bagong Panzer na may mga bagong mini-missile. Sa halip na 12 two-stage, pwede kang maglagay ng 48 ng mga maliliit na ito na particular para sa mga drone. Pero may maximum range lang sila na 4 na milya kumpara sa 20. At sa tingin ko, masyado silang malayo. Kaya ito ay mga regular na missile na dapat kayang tamaan ang isang drone. Hindi ko maipaliwanag. Maliban na lang kung sobrang laki ng pagkakamali ng operator o talagang may sira ang mga missile, hindi gumagana ang paggabay, hindi sumusunod sa utos o hindi sumasabog. At ang warhead ay pareho lang ng nasa AIM-CIAM Sidewinder na dala namin. Ang tawag nila dito ay Expanding Rod Warhead. Kapag sumabog ito, ang mga rod na ito ay bumubuo ng isang malaking bilog na lumalawak para hiwayin ang eroplano o drone. Dagdag pa ang mga pira-pirasong sumasabog. Kaya, dapat sana ay nag-trigger ang proximity fuse, lalo na dun sa isa kung saan lumipad siya sa contrail. Oo. Kaya nakakatulong siguro ang pagmamaniobra, pero may depekto ang mga misil. Grabe na yan yan na problema. Madalas din itong maranasan ng Rusya. Mapapaisip ka kung masyadong mabilis ang paggawa nila at baka hindi na nasusundan ng mga pabrika ang paggawa. Sobrang lapit nun. Dapat sana napabagsak na nun ang drone. Lalo na, tatlong missile pa yun. At hindi naman tayo nasa lupa, nasa dagat tayo. Kaya madali lang dapat makita ng radar yun. O dapat ganun. Maligayang pagdating sa bagong podcast, lahat. Ngayon, kasama natin si dating komandante ng US Navy na si David Stevens. Dati rin siyang Strike Operations Officer sa Persian Gulf at ngayon ay isang manunulat na. Maligayang pagdating sa podcast, David. Maraming salamat, Sam. Malaking bagay yan. Gusto kong simulan sa kung ano ang pinag-usapan lang natin. Paano ka nga ba mula sa pagiging F-18 pilot, strike planner, ay napunta sa pagsusulat ng libro tungkol sa disaster prep o paghahanda sa sakuna? Magandang tanong yan. Ang unang kalahati ng karera ko ay halos binubuo ng pagpaplano at pagsasagawa ng mga sakuna. Kaya, at talagang ipinagmamalaki ko ang aking serbisyo, maganda ang naging takbo ng karera ko. Pero naisip ko na, sa ikalawang bahagi ng karera ko, mas maganda siguro kung makakatulong ako sa pagpigil ng mga pandigdigang sakuna o kahit man lang sa paghahanda para dito. Sa proseso, ang ginawa ko nung una, wala talaga itong kinalaman sa unang libro, Disaster Prepping for Dummies. Tungkol talaga ito sa paggawa ng isang trilogy. Isang techno-thriller na trilogy, pero nakabase ito sa realidad, mga totoong banta. At para matukoy kung anong mga banta na yon, gumawa ako ng advisory board ng mga totoong eksperto. At binubuo ito ng ilang astronaut, astrophysicist, meteorologist, isang ahente ng CIA, isang ahente ng Mossad, isang admiral na namamahala sa pag-develop ng mga sistema ng armas. At ginamit ko ang talino nila para alamin kung anong top 7. Yun ang napagkasunduan namin. Top 7. Posibleng magdulot ng apocalypse, pero sigurado ang pandagdigang sakuna. At iniranggo namin sila. Iniranggo namin sila base sa epekto at posibilidad. Kaya yun na yun. Nailabas ko na yan. Maganda naman ang naging takbo ng libro. Ngayon, sinusubukan namin gawing TV series ito. Pero pagkatapos nun, sinimulan akong himukin ng literary agent ko na magsulat ng non-fiction. Wala talaga akong balak gumawa ng Disaster Prepping for Dummies na libro. Pero napapayag niya ako. At naging masaya naman dahil meron na kaming corporate knowledge mula sa advisory board. Kaya doon nagsimula. May punto ka dyan. Kaya parang tunog akademiko yung libro. Pero baka nagkakamali ako. Pwede bang basahin ng isang ordinaryong tao at maging kapaki-pakinabang pa rin? Siguro pwede mong ikwento ng kaunti kung paano ito nakaayos. Sige, tandaan natin na ang huling salita sa pamagat ay, tama. kaya malinaw naman, ang mga ito ay mga libro na ginawa para sa mga tao. Mayroong isang buong komunidad ng mga prepper dyan. Ito ang mga parang eksperto, pero maraming tao yan at ayaw kong mainib ka sa lahat ng detalye. Oh.
Sa tingin ko sa huling bilang, 13 milyong Amerikano ang nagsasabing prepper sila o kahit papaano ay gumagawa ng ilang uri ng paghahanda. Kasabay niya, napakaraming tao na hindi pa talaga nagkaroon ng karanasan tungkol doon. At ang pag-aaral ng isang simpleng aklat tungkol sa mga pwede mong gawin, kahit saan ka man nakatira, maging sa isang apartment sa New York City o sa liblib na lugar sa Australia, kahit gaano karami o kakaunti ang resources mo, may mga bagay na pwedeng gawin ng lahat para maghanda sa kahit ano. Mula sa simpleng brownout, bagyo, hanggang sa mga malalalang pangyayari tulad ng pandemya, digmaang nuclear, at iba pa. Perfecto. At alam ko na, ilalagay din natin ang libro sa screen para makita ng mga tao sa Amazon o saan man sila bumibili ng libro. At mamaya sa video, ipamimigay natin ang libro kaya may dahilan ang mga tao para manatili. Ngayon, gusto ko sanang pag-usapan yung kwento na sinabi mo sa akin kung saan ikaw mismo ang naging strike operations officer nung nagsimula ang Persian Gulf War. Tama ba? Yung unang Gulf War? Oh, siguro pwede mong ibahagi ang kwentong yon sa lahat at ang iyong karanasan. Isa akong staff officer. Hindi yun flying assignment. At kadalasan ay may mga staff tour ka sa pagitan. Na-assign ako sa Commander Middle East Force. Isa siyang 2-star admiral na nasa flagship na USS. Ang Lasal ay kadalasan nakadaong lang sa pier sa Bahrain halos lahat ng oras. Kaya iyon ang naging forward deployment namin. Nung panahong yon, naalala ko, hindi ko na idedetalya yung lahat, pero talagang mag-escort kami ng mga Kuwaiti tanker mula sa kanilang base, palabas ng Persian Gulf, kasama ang mga barkong pandigma ng Navy para protektahan sila mula sa pag-atake ng Iran. Parang deja vu. Paulit-ulit na itong nangyayari. Kaya may isang ginoo doon. Isang lalaki na ang pangalan ay Mick. Nanay talaga. Isa siyang opisyal ng Navy. May talaga siya sa Embahada ng Kuwait at siya ay isang tagapag-ugnay lang. Para siyang namamahala sa schedule. Siya ang nag-uugnay ng mga barko ng Navy para makipagtagpo sa mga tanker at lumabas papuntang Gulpo. Ang Iraq ay gumagawa ng maraming pananakot, maraming pagbabanta. At alam namin yon. Pero wala namang direktang ebidensya na may mangyayari talaga. Kundi parang tinatakot lang talaga nila ang mga Kuwaiti para sumuko. Isang gabi, siguro mga hating gabi na yan. Tumawag si Mike sa akin at sabi niya, alam mo, nakakita kami ng maraming, galaw ng mga tropang Kuwaiti sa kalsada. Nagtataka lang kami, may narinig ba kayo? Siyempre, tinawagan ko sila. Meron kaming malaking departamento ng Intel dahil na maiisip mo sa isang punong barko. Military Intel, CIA, at iba pa. Tinawagan ko sila doon at sabi nila, tiningnan na namin ang mga larawan mula sa satellite. Sa tingin namin, pananakot lang yon. Kaya sinabi ko sa kanya. Ngayon, nag-uusap kami gamit ang isang naka-encrypt na satellite phone. Kaya ligtas ito at nasa loob siya ng compound ng embahada. Tumawag siya mga isang oras pagkatapos at sinabi niya, sige, sabi ng ating ambassador na nahihirapan siyang makontak ang gobyerno ng Kuwait na yun. Hindi gumagana ang mga landline. At sinabi niya, may narinig kaming mga pagsabog sa malayo. Maari mo bang kumpirmahin? Tumawag ulit ako sa ibaba at sabi nila, hindi. Kaya nung pangatlong beses siyang tumawag, siguro mga 2:00 ng madaling araw, sinabi niya, teka, may nangyayari talaga. Sabi niya, hindi na namin nakita ang galaw ng mga tropang Kuwaiti. Kundi, may ilang Kuwaiti T-72 na tangke na nakaparada sa harap ng embahada. Kaya tumawag ulit ako sa ibaba at ang sagot ay, wala namang T-72 na tangke ang mga Kuwaiti. Doon namin nalaman na nangyari na ang pagsalakay, mga tangke na ng Iraq ang nakaparada sa harap ng embahada. Kaya syempre, Ang susunod na hakbang ay gisingin agad ang admiral, napakabilis, at tumawag sa presidente at ang natitira ay kasaysayan na. wow. Kaya sa technical na usapan, ikaw ang unang tao na, hindi naman una, pero isa sa mga naunang tao na nagkumpirma. May pagsalakay na. At nasa loob na sila ng lungsod. Alam na ni Mike yun, pero hindi lang niya alam yung tungkol sa tipitumput Kung ano yun? yung tao sa Navy. Teka, Oh, sigurado. Sige. Ngayon, dahil pinag-uusapan natin ang mga barkong Iranian, nangyayari pa rin ito at kamakailan lang, sa totoo lang. Tinamaan ng Ukraine ang isang barkong Iranian na nagdadala, sa tingin ko, ng mga bahagi ng drone papuntang Russia at pagkatapos sinabi ng Iran na tatamaan nila ang Ukraine. At nabanggit mo ang isang interesanting punto. Nakita mo ba ang reaksyon ng media? Madalas naming tinatalakay ang reaksyon ng media. Pero ngayon, may kakayahan na rin ang Ukraine na tamaan ang Iran. Hindi lang Iran ang kayang tumama sa Ukraine. hang. Kung gusto mong pakinggan ang natitirang bahagi ng usapan, maaari mong gawin ito sa pamamagitan ng pag-click sa end screen sa iyong screen, pag-click sa card sa itaas, o pag-click sa link sa description. O pwede mo ring hanapin ang pangalan ng podcast na ilalagay ko sa screen kahit saan ka man nakikinig ng podcast mo. Plano namin gumawa ng isang episode bawat linggo. Isang bagong panayam kung saan marami akong natutunan. At dati kong ginagawa ang mga usapang ito sa likod ng camera lang. Pero gusto kong ilabas ito dahil sobrang dami talagang natutunan dito. Kaya yun lang para sa inyo. Ako, si Sam. At magkikita tayo sa susunod na video.